Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan buhat po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa ating tinatalakay tungkol sa mga disciple ni Jesus. Natapos na natin talakayin sila Peter, si Juan, ngayon naman ay si James. Sabi sa Mark chapter 3 verse 17, sina Santiago at Juan, mga anak na Zebedeo, sila'y tinawag din niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Tinawag ni Jesus ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ng kulog. Ang kulog ay dumadagundong sa ingay kasama ang kidlat. Ayon sa science, ito ay dahil sa explosion of suddenly heated air. Si Santiago ay parang kulog. Very explosive ang kanyang personality. Agresibo, mapusok, mainitin ang ulo, maalab at nag-aapoy ang kanyang paninindigan. Ang pangyayari sa Lucas chapter 9 verse 51 to 54 tungkol sa di pagtanggap ng mga tao kay Jesus at ang di magandang relasyon ng magkapatid na Juan at Santiago tungkol dito ay nagpakita na maganda at pangit na katangian ni Santiago. Ang magandang katangian ni James, napakataas ng respeto niya kay Jesus. Sa palagay niya, karapat-dapat si Jesus na igalang at pakitaan ng pagpapahalaga. Naniniwala siya na si Jesus ang pagmumula ng apoy mula sa langit. Naniniwala siyang maging ang kalikasan ay susunod kay Jesus. Sa kabilang dako, ang pangit naman na katangian ni James ay maikli ang kanyang pasensya at napakakitid ng kanyang pangunawa. Si Santiago na sa kanyang kapwa, ang gusto niya ay tamaan ng kidlat ang mga taga Samaria sapagkat hindi sila naniniwala kay Jesus. Si Santiago ay punong-puno rin ng ambisyon. Nais niyang maging kanyang kanang kamay ni Jesus sa kaharian niya. At para matupad ang kanyang ambisyon, gumamit siya ng padrino, ang walang iba kundi ang kanyang nanay. Natuto si Santiago sa mahirap na pamamaraan. Humingi siya ng korona, ngunit ang ibinigay sa kanya ay krus. Ayon sa mga church historian, si Santiago ang kauna-unahang pinatay ng mga alagad. Itinuro sa atin ng buhay ni Santiago na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa paglilingkod sa kapwa. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. So, purihin ng Panginoon sa buhay ng isa na naman sa mga alagad ni Jesus. Nawa meron tayong natutunan sa umagang ito na kung saan may apply natin sa ating mga buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Tunay nga na nung una, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, ay meron din tayong mga hindi magagandang personality. Subalit, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, unti-unti tayong binago, unti-unti tayong naproseso. At makikita natin yung dating tayo ay hindi na mababanag sa kalagayan natin ngayon, tulad ni James, na kung saan ay nakita niya yung kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa at natuto siyang maging mapagpakumbaba. Salamat sa kanyang buhay. Nawa, meron tayong natutunan, meron tayong nakita, meron tayong tinanggap sa umagang ito sa ating morning devotion ngayong Wednesday morning. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan na kung saan ay muli ay
napakinggan namin ang isa sa iyong mga alagad. Salamat po, Panginoon. Tunay nga na hindi madali ang sumunod at maglingkod sa iyo, subalit sa patnubay at pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming ginagawang pakikinig ng iyong mga morning devotion ay patuloy naming maramdaman ang iyong dakilang kalooban. Patnubayan niyo nga po ang lahat ng nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Marahil ang iba ay papasok sa opisina, sa paaralan na kanilang kinabibilangan. Patnubayan niyo po sila. Salamat po sa papatapos na pag-aaral ng mga bata. Nawa ma-enjoy nila yung kanilang bakasyon at magamit sa tamang oras ang lahat ng kanilang araw, Panginoon, sa kanilang bakasyon. Salamat din sa mga guro, mga matyagang nagpunyagi, nagturo sa bawat isa sa kanila. Pagpalain niyo po sila. Aming Diyos, samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Salamat po, Panginoon, at nawa wag po namin kaligtaan na dumalo sa mga pagtitipon katulad po ng midweek service. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga gawain ng mamayang gabi. Nawa ay mapapurihan ka, maparangalan ka, dakilang Diyos. Salamat din po sa buhay ng aming kasama dito sa staff, si Kuya Will, sa kanyang kaarawan kahapon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, at anuman din po ang kanyang pinagpipray ay bigyan niyo po ng katuparan. Lord Jesus, huwag niyo po kaming iiwan, bagamat hindi kami exempted sa mga trial, sa mga pagsubok. Ikaw po ang aming patuloy na madama, makita, maramdaman sa aming mga buhay. Salamat po sa mga disciple mo na aming pinag-aaralan simula pa po last week. Nawa magbigay ito ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang patuloy kami makasunod sa iyong dakilang kalooban. Ganon din po, pinagpipray ko rin sa iyo ang nalalapit o ang celebration ng 86th founding anniversary ng Crossroad United Methodist Church sa Sunday. We pray po na magkaroon ng magandang panahon mula pa po sa umaga hanggang sa gabi sa fellowship, Panginoon. Nawa maging successful po ang lahat ng ito. Salamat po sa 86 taon na pagkakatatag ng iglesia nito, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga diakonesa, mga laiko na naglingkod mula noon hanggang sa kasalukuyan. Patuloy niyo pong pagpalain at nawa patuloy niyo pong gamitin ang iglesia nito upang patuloy na maranasan ng mga tao ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Huwag niyo po kaming bibiguin, papagtagumpayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito ng Wednesday. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Ngayong araw ng Wednesday, mamaya po ang ating midweek service sa ganap na alas 7 ng gabi. At ganoon din, pag-pray din natin ang celebration ng CMC family sa Sunday sa kanyang 86th founding anniversary mula po sa umaga hanggang sa gabi sa kanyang fellowship. Nawa maging successful po ang lahat ng ito. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!